Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang first game ng Los Angeles Lakers kung saan nagtala si Anthony Davis sa first half ng 17 points and 0 points sa second half. Inulan nga siya ng batikos, lalo na't siya nga yung nagsabi na hindi na daw siya makapaghintay na bawian ng Denver Nuggets matapos sa mga trash talk dito sa kanila. Ganun pa man nang dumating na nga ang game ay nawala na naman siya sa second half at binuli lang nga siya ni Nikola Jokic sa pinta. Ngunit matapos ito ay bumawi nga si Davis. Bagamat 50% lang ang kanilang winning percentage, hindi nga pwedeng masisi ang mga talo ng Lakers kay AD dahil talagang nagdi-deliver siya lately at very consistent din siya. Sa last 5 games ay nagtatala si Davis ng 28.2 points, 14 rebounds, 3.8 blocks, and 2 steals per game on a very efficient 59% shooting sa field. Not only MVP numbers nga yan, ang kanyang depensa ay pang-defensive player of the year candidate. Ganun pa man ay hindi pa rin nga consistent ang laro ng kanyang mga kasamahan. Kaya naman ang kanilang record ay 3 wins and 3 losses pa lamang. Bigyan din nga natin ng credit si Anthony Davis sa kanyang nilalaro. Madalas nga siyang masisi sa mga talo, ngunit this time ay hindi niya ito kasalanan. Let's give credit where credit is due. Alam nating lahat na capable nga si Davis ng ganitong stats. Ang tanong ay kung mananatili ba siyang healthy, dahil yun lang naman talaga ang question sa kanya ng mga fans. He was projected to be the best player in the world, ngunit dahil sa mga injuries ay nasapawan siya ng mga tulad nila Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic at Joel Embiid. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Scottie Barnes. Ang youngstar na ito ay posibleng nakikita na natin ang pagdevelop niya sa pagiging franchise player ng Toronto Raptors. Sa game laban sa Spurs ay pinangunahan niya nga ang 22-point comeback. Sa fourth quarter at sa overtime ay nagtala siya ng 19 points, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals and 2 blocks. At nagtapos siya na may 30 points, 11 rebounds, 6 assists, 3 steals and 3 blocks on 50% shooting sa field. Kung may pagpapatuloy na ang ganitong performance, pwede siyang maging all-star, most improved player of the year at defensive player of the year candidate. Sa season na ito ay may average siya na 22.6 points, 10 rebounds, 6 assists, 2.1 blocks, and 1.1 steals per game on 51% shooting sa field, 42% sa 3-point line at 76% naman sa free throws. At kaka-22 pa lang nga nito mga kaibigan last August. Napakaganda nga ng on-court development niya at pati na din sa physicality ay malaki na ang kanyang in-improve. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magiging all-star si Scottie Barnes ngayong season? Isama na din natin sa update na ito na naputol na ang tatlong magkakasunod na talo ng Phoenix Suns kanina matapos silang talunin ang Detroit Pistons sa score na 120-106. Nagliyab nga si KD at binuhat niya ang Suns kahit na out si Devin Booker at Bradley Beal. Nagtala siya ng 41 points, 4 rebounds, 5 assists and 2 blocks on 14 of 27 shooting sa field. 21 points, 5 rebounds and 8 assists din si Eric Gordon at 14 points si Grayson Allen. Ang Suns ay may record ng 3 wins and 4 losses.